Welcome to the newest and most challenging show in town. Yes, I Dare You will bring you face to face with what has become humanity's greatest enemy, often with life itself at stake, appetite. Whether you admit it or not, it is your appetite that makes you put on the unnecessary extra pounds, shoot up your blood sugar, shoots up your blood pressure, and everything else that makes your doctor frown at your medical exams results. So, just for 30 minutes, I dare you to look into these people's experiences, struggles, and victories who reduce their excesses by choosing wisely what to eat, and will even show you how. Our client for this episode is Harold. He weighs over 300 pounds and has been rated by our nutritionist dietitian as obese grade 2. He has been experiencing pain on his weight-bearing joints like the hips and the knees, and complains of being easily short of breath with daily activities like walking even for a short distance. But with a little help from our nutritionist dietitian, all that changed. Sino po ang nag-refer sa inyo sa DARE? Ang nag-refer sa akin yung pinsan ko, itong kasamahan ko rito, si Khalid, dahil yung kanyang uncle niya, yung si Saidumar, yung may sakit, nag-undergo ng operation dahil yung sa kanyang colon cancer. Tapos yung diet, nagkuhan siya ng diet program dito sa DARE. Sa DARE? Sa sanitarium. Tapos sabi niya, success naman. Naging successful yung kanyang parang gumanda pakiramdam niya, lumakas siya, sumigla. Okay. Kaya sabi ko, maganda yan. Tapos ito rin isang taga-OMA sa Muslim Affairs, yung si Soler. Si Undersecretary Sulaiman. Okay. Yun naggaling din sa DARE, dyan sa program na yun. Dati daw, malaki daw siya. Lumiit siya nung magpasa sa DARE. Kaya sabi ko, kung nakakaya nga nila sila itong malalaking position sa gobyerno, tayo lang bakit hindi natin kaya? Kaya nilang gawin. Na-encourage ako doon, na-motivate ko sa akin, sa sarili na dapat pumasok ako dito sa DARE. Sir, itatanong ko po kayo ngayon kung ano po ang mga experiences ninyo about DARE. Ito po, Mama Demol, ang experience ko dito sa DARE, mula nung pumasok ako, nung nakaraang buwan nung April, ay nasubukan ko within 1 week yung program ng DARE. Para bang yung pakiramdam ko ay gumaan. Gumaan? Kasi maraming mga bawal ng kainin, natutunan ko yung mga dapat kong kainin at hindi dapat kainin. Okay. Ano po ba yung kondisyon na nagdala sa inyo na mag-enroll kayo sa DARE? Na-motivate lang ako sa sarili ko dahil nakita ko yung yung mga anak ko, lagi akong sinasabihan ingatan nyo yung sarili nyo, ganun. Pati ang asawa ko, araw-araw ay lagi niya akong sinasabihan, ingatan ko raw yung aking diet. Diet. Kasi daw, lumalaki na daw ako masyado, ganun. Si Chief Harold po, nung hindi pa siya naka-enroll ng DARE program, pagkasama namin siya, madaling mapagod, tapos pag umakyat siya from ground floor up to our office, sa second floor, nakikita namin talagang parang tired na siya. And yan ang nasabi namin sa kanya. Every time we talk about health, sabi namin, kailangan mawala yung katawan mo sa pagiging heavyweight. Kasi parang nakikita namin sa kanya, pati kami dito sa office, we had a very big problem pag
nakita namin na umupo siya dito sa mga upuan kasi natatakot kami baka mamaya masira yung upuan dahil talagang mabigat ang nakikita namin sa katawan niya. Then, with that, yan ang talaga namin i-advise sa kanya, please lang, kung pwede sana, you look for a program where you can reduce your weight. Yung mga napipil ko nung araw, yung mga sakit sa balakang, yung minsan sa arthritis. Kasi nung di pa ako nakapasok sa program, may problema ako sa yung weight bearing, weight bearing. Yung advice ng doktor sa akin. Pagka naglalakad ako ng matagal, kaya minsan pag sa department store kami ng misis ko, sa Gaisano, minsan diyan kami, nag-iikot ako, minsan titigil na lang ako, sabi ko, ma, ikaw na lang mag-grocery dyan, dito na lang ako sa Maykwan. I-standby na lang ako dyan sa Dunkin. Sabi ko, magkakape ako dyan kasi masakit yung baywang ko. Kaya ako yung naglalakad-lakad. Na hindi na siya makakaboard dahil unang-una, madaling mapagod. Pangalawa, natatakot din namin na isama siya dahil alam mo, may yung mga dinadaanan is under the water. Baka mahulog siya. Yun ang takot namin. So we advise him not to accompany us every time na may dumating na vessel docking in the different port of Iligan City. Kaya yun ang nag-motivate sa sarili ko na pumasok sa... Okay, tama po yun, sir. Kasi yung pumasok ka sa DARE at inassess ka namin at tinimbang ka namin, sir, kung naaala-ala mo pa ba, 315 pounds Yes, ang una mong timbang. yeah. So, ang problema nyo pa talaga po noon, no, yung pag-assess namin kasi 315 pounds kayo is nasa, kuan kayo, sir, nasa obese grade 3. Yes, yes. No, obese Grade 2 yata. grade 2. Grade 2 yung pag-rating sa akin ni Mikay. And then, ngayon, ilan na, sir? Nung nagtimbang ako nung mga itong nakaraang buwan, itong mga month of May yun, mga katapusan ng June, nagtimbang ako, umabot na ako ng 280. 82. Oh, 82. So, from 315 pounds, ngayon, 282. Yes. Wow, grabe. Congratulations, sir, no? Mga ilang weeks kayo bago naka-adjust ng DARE natin? Mga siguro palagay ko, mga isang buwan din ako nag-adjust. Kuminsan nga nakakapag-cheat ako pero iniisip ko yung, bawal talaga ito, iniisip ko, useless din yung program nito. Kaya ganun, pag hindi ko talaga sundin itong program nito, babalik din ako sa dati. Kaya yung, na-motivate ko yung sarili ko na talagang dapat sumunod tayo dito sa kuwan ito. Kaya nga minsan, nabibiruan kami nung kasama kong isa na yung taga-NPC, sabi niya, para makuha natin yung ating kuwan, dapat miski anong kuwan, kumbaga nabibiruan kami, forced to eat. Forced to eat. Yes, yes. Ganon ang dialogue. Forced to eat. Para makuha mo yung inaasam mo na timbang at yung... So sa palagay nyo, sir, meron po bang kabutihan na ibinigay sa inyo ang DARE? Merong malaking na-contribute sa akin ng itong program na ito, malaking na sa akin. So ngayon, siguro mga obese grade 1 ka na lang, hindi pa natin nakita. Hindi pa natin sa sunod, kasi undergoing pa man din po kayo, no? At saka di ba po, nag-aral din kayo nung cooking, vegetarian cooking. Yes. Kayo pa nga nandun doon So, sa susunod na mga araw ay aming ipapakita yon, yung mga tinuro namin sa inyo na mga pagkain, amin din yung ipapakita dito sa show. Kaya para ma-encourage din yung ibang mga katulad natin. Obesity is a serious condition that would leave one crippled for life or dead. So, Harold needs to start losing weight if we are to help him and relieve him from the symptoms that tell him his body is crying out under the extra weight. When we return, we'll whip up a delicious meal that will satisfy him but won't add on the pants.
So, don't go away. Usa ka tricycle driver nga mo duty og gabi usahay pod maadlaw. Usahay mo akong makuha sa pag-drive na kusikan kada adlaw. Gatos ka pin 200 tungod kay dili man gud ko pud mo ilog sa ilag pasayro mo po nang igo-igo ra gid pud ang akong makuha. Nganhi ko diri kaya ron sa pagtabang sa Hope Radio sa dayang ako nadunggan, akong gibalhin-balhin ang matag channel kining matag istasyonan sa FM. Ang ako lang, makahibalo lang ko kung unsa po'y kamatuoran bahin sa kinabuhi na itong malipayon nining kalibutan na. Yung anhi ko aron sa paghatag og kinasing-kasing nga donasyon. Pero walay gatudlo na ko niini kung dili ang kinasing-kasing og kini nga gihimo. Ako nalipay ko nga nakahatag ko sa Hope Radio bisan sa kinagamyan lang pud nga kuan matabang akong hatag ko og 50 pesos lang kada Biyernes o kada semana sa kausa sa kasemana sigon sa income nga akong maabot. Akong gibati ang usa ka dakong kalibay nga makatabang ako sa buluhaton sa Ginoo nga ang Ginoo makagiya usab siya sa iyang kahibalongan kanako. Dayon ako usab magadawat sa iyang kuan pinaagi sa maayong panimpalad ug pinaagi sa maayong dula sa kinabuhi. Harold sought our help to combat obesity. So, we tailored his meals that will help him lose weight. High fiber, low fat, low calories, enough energy but adequate in vitamins and minerals enough to fuel him throughout the day. In this segment, we'll show you just a sample of what we prepared for him that you would also add to your favorite weight loss recipes. Karon naata dinhi para mag-prepare sa food ni Sir Harold Pacasom. Kay naa siya problem about sa iyahang excess weight. O pinaka-importante pud sa tanan nga naata dinhi sa maayo kaayo nga view sa Maria Cristina Falls, the pride of Iligan City. Karon ako'y kauban si Miss Chen. Isa siya sa mga nutritionist dietitian sa Mindanao Sanitarium and Hospital or karon Adventist Medical Center. Miss Chen, kamusta naman ka? Okay kayo, ma'am. So, I'm privileged nga ni ako karon din ni aron i-prepare ang food ni Sir Harold in which I know ang ihang pinaka-problem is ang ihang weight. So, today, we will be preparing food kay Sir Harold which is intended para maka-lose weight. Weight. Okay, so kaning nga food nga imong prepare karon is the plan yun ni to reduce for those weight. Gusto mag-reduce weight. So unsa man ang imuha karon nga recipe? Okay. So ang atong recipe for today is called haystack. As what you've observed, more on ang atong mga ingredients is mga vegetables because why? Because ang mga vegetables is very less in calories and that's why for those who want to lose weight, daghan nun nila ilahang gulay. So ang satiety value po sa food or sa gulay is medyo dugay, therefore full ang feeling sa tao nga gusto mag-lose Okay, weight. so atuan na siyang himuon dayon, Yes. no? Kay excited na jud ko unsa ning haystack. Yes. So may mga ingredients sa imong haystack, Okay. Miss Chen. The first ingredient is red beans. 1 cup red beans. Next is this is chocolate, vegetarian chocolate. And then onion, garlic, and a little bit of cornstarch. Then for the vegetables, we have 1/4 cup of carrots,
and then 1/4 cup of lettuce, tomatoes, and for our protein source will be the egg white. As what you've observed, we only include egg white, so we excluded the yellow because I know it's very high in cholesterol, the yellow one. So you remove the yellow Yes, one. ma'am. No? So you use the Only the egg white. The egg white, okay. That's source of protein also. Yes. Okay, shall we start now? Okay. No? Sa ato ang nga haystack. So we will So, wait in other for the words, ang pan. lutoon nimo is the beans. Yes, No, so the we will beans. first remember now we are not using oil here, so we are water based. So So our first recipe for today is water based. Yes. So no oil included. So let's wait for Iinit na siya. okay. So we will Remember- add a little water. Water. Okay. So daghan tao na In here, dili nato isutay ang mga first ang mga spices, the onion and the garlic. okay, Okay the na. garlic. The garlic. Sumura po siya o kanang nagsutay ta sa oil pero this time we are going to use the water. Water. Oh, you see? And then this Next one, is the the onion. onion. Oh, onion. Pagkahuman sa onion, Miss Jen, okay. Kanina dayong the chocolates, the vegetarian chocolates. Vegetarian chocolates. And pagkahuman After that, we will add a little bit of soy sauce. Of soy sauce. yes. Okay. Only a Tabangan teaspoon. ti kami si Jen. Okay. Pila man kakuan. Pila ka 1 ani? teaspoon 1 only. teaspoon only. Okay, 1 teaspoon only. Okay, siya no? Oh. Uy, humutaan na. Uy, Yes, humut very kayo humot siya. and it's very Sir nutritious. Pakasom, lami kayo, Sir Harold, ang imuhang food. So therefore, Karon. ang ato ang food, ma'am, is wala siya'y fat. Eventually, Oh. wala siya'y fat. And then, after that, kanina dayon, Yeah. beans. Wow, Oo, kalami red na, bean uy. is very high in soluble fiber. So, Then, apa jud kay, unsa man ninyo ang A little, sikreto nga para mag-creamy-creamy siya? yeah, the cornstarch. Cornstarch. So, Okay, we will add cornstarch. Okay. Okay. little water. Water of water and And cornstarch. 1 teaspoon of Para cornstarch. mag-creamy? Yeah. Mao di ay na siya, no? Okay. Okay. Mao na siya ang imuhang Yes. beans. This will be the toppings. Ah, the topping. The protein. Nice, So, oy. eventually, ang atong food is complete meal na siya. Complete meal na siya. Then It is- after that, Okay, after that, imuha na dayon. yeah. So, kani siyang recipe is dili kay siya lisod. Very dali lang. Dali lang siya. Especially for those tao nga dali, very busy sa ilang work. Pwede ko mutabang sa imuha, Yes. Miss Jen? Sure. Okay, mutabang ko man, Miss Jen, ha? Okay. And then, unsa And na dayon then- na siya pa after that, naluto naman imuhang beans. So, we will make lettuce as the base. As the base. Ah. Oh, Okay. ito, spread ni mo siya. Yep. Ato siya ni-spread. And Then, then, this, Oh, Sir Harold. Yep. Ang imuhang food, no? Ready na taod-taod, ha? And and then then, the carrot. carrots. Pagkahuman sa carrots, unsa pa jud imong Next is the ibutang? tomato. Tomatoes. Yeah. Wow. Very rich in vitamins and minerals. And That's then, phytochemicals. And the pagkahuman carrot ni is very Ani, high in unsa pa jud? And this the pineapple, Pineapple. no? Pineapple. Pineapple siya. Ay, kagwapa di ay kaayo, no? Yeah, and, Gwapa kaayo siya, Miss Jen. Oh, gwapa kaayo. and then And the then, egg. Yeah, How this about one. the red beans? Ay, diha, di ay We na will siya use this as ibutang. Uy, kalami ba ani? Uy, Sir Harold, na nang imuhang food in order for your excess weight mabawasan, no, Sir And Harold? then, And then, one. kan how about this one? Kanang This will serve as egg white. As garnishing. yes, but it is kalami ani, uy. Kami kaayo, no? By the way, no?
So kani siya nga food is complete, no? Complete na siya, na siya vitamins, minerals, napod siya Fiber. protein, no? Napod siya fiber, no? Very, tapos less ang iya nga calories. Yup. So kani siya nga food is very good for those people who want to lose weight. Okay, so gwapa na kaayo siya Miss Chen, oh. Nice kaayo siya, no? Yeah. And then, o sa pagyod, aside from Yeah, it's better na aside ani na po siya fruit juice. so na siya partner. Yeah. O sa So, pinaka-the best nga partner. the best para partner sa will be the melon with calamansi. calamansi juice. So Melon without with sugar, calamansi without juice. water. Without sugar. Wow, grabe no. So, maski nakakaunta og daghan, pero less ang Less iya nga calorie. Ah. So for those people who want to lose their excess weight, so this is the best food for you. Yeah. Oh, haystack. And ang partner daw niya ngayon ni Miss Jen is ang unsa man ang kani nga Yeah. melon juice, no? Melon juice. So, ano siya? Dayon, perfect food for Sir Harold. Just by the looks of that meal, I'm sure you found it hard to believe it's for weight loss. But being used to the overstimulating aroma and composition of meat, our friend Harold still had the understandable challenge of switching his diet to the wholesome goodness of fruits, grains, vegetables, and nuts. So, what did he think when he first dared? Actually, si Chip, with his enrollment in the their program, nakita namin yung kuan niya, body belt niya, gumanda. At saka yung sabi niya noon, napakalaki yung ano niya, yung masikip yung mga damit niya sa kanya. Hindi lumaki ang katawan, what is this, ngayon, parang lumaki na yung damit niya, hindi na yung katawan niya. So he is very thankful for the DDR program dahil talagang may mga changes na nakikita niya sa katawan niya. At kami, we are also very thankful kasi nakita namin na ngayon he is very active at saka nakikita namin din he is very healthy now. He is no longer complaining about yung tiredness, madaling mapagod. At saka he is no longer complaining about yung palagi siyang natutulog dyan sa upuan niya dahil talagang because of big weight, heavy weight. So yan, ngayon talagang malakas na siya ngayon. Nung umenroll siya ng their program, nakikita namin sa kanya malakas ang ano niya, dating niya. Tapos when we accompany him in the in boarding vessel, alam mo yung we are working mga almost 200 meters away from doon sa port hanggang doon sa vessel, nakikita namin siya mas malakas yung katawan niya kaysa amin. So yan, we are very thankful to the DDR because nakita namin kay Chip, ngayon parang bumabalik na. So sabi namin na you are dreaming for some Milby na lumiit yung katawan mo, na manibalik yung pagiging crush ng bayan. So we hope and pray that with the help of the DDR program, he will be normalized as before, na maganda talaga yung katawan niya. To our loved ones, or dear loved ones, to our dearest friends, the DDR is a very effective program for health consciousness. I lost more than 30 pounds. I eat fruits and vegetables, and I eat lesser meat. I exercise. Now, I dare you. That's what I call a happy ending. Harold lost an impressive 33 pounds after sticking to his diet plan for more than 2 months. And that's just a start. I can see the joy of accomplishment
and determination to carry on in Harold's eyes. And we'll be there to cheer him on till he reaches his ideal weight. You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives.